Welcome to Aksyon TV. Profiles kung saan yung guest ang bida kaya walang host. Bago bumunot ng mga tanong sa ating fish bowls, humarap sa kamera at magpakilala. Ako po si Jiboy Cabuchan, isa pong abogado, nag-aral po sa San Beda University, isa pong Bulakenyo, tubo pong San Miguel, Bulacan. Ito po, bubunutin ko na po yung unang katanungan. Mayroon ka bang naiisip na dapat ireforma sa ating kasalukuyang electoral system? Sa akin pong opinion, sa tingin ko, ay dapat po i-check po, pag-aralan po, yung term limit po ng both national at local officials. Particularly po doon po sa pagkapangulo na ngayon po ay may 6-year term limit na no re-election. Siguro dapat po ibalik po natin sa dati pong sistema na 4 years po ang isang term at pwede pong subject po sa re-election. Para sa gayon po, meron pong magkaroon po ng vote of confidence at accountability. Kasi sabi nga po natin na ang 6 years po is too long for a bad president. Kaya kung babaguhin po natin, balik po natin sa 4 years, kung talagang wala na po tayong kumpiyansa, madali po natin palitan. Ngayon naman po, kung tayo po ay nasiyahan, na-satisfy po sa kanyang performance, ay pwede po natin siyang re-elect after 4 years po. Ano ang opinion mo sa kasalukuyang sistema ng pagbibigay ng Internal Revenue Allotment o IRA sa mga LGU? Kung di po ako nagkakamali, sa ngayon po, ang formula sa pagbabahagi po ng share po ng mga LGU doon po sa national income ay ito po ay based sa population, land area at income. Among the three po, tingin ko po, importante po dito yung income. Kasi po, pag malaki ang income, malaki po ang share po doon po sa IRA. And correspondingly, pag maliit po yung income ng isang lugar, maliit din po ang IRA. Tingin ko po, dapat po pag-aralan, kung pwedeng baguhin pa yung formula, na kung maliit po ang income ng isang LGU, especially po doon sa mga malalayong lugar po talaga, dapat po lakihan po yung kanila pong share. At yung malaki naman po ang income, ay siguro po bawasan po natin yung kanilang share po dun po sa IRA. Dahil sa tingin ko po ay they can sustain by themselves dahil sa laki po ng income. Particularly po sa NCR, like sa kaso po ng Makati, every now and then narinig po natin na nakapagbigay po sila ng sapatos, mga gamit sa eskwela, libreng gamot, libreng pa ospital. Maliban po sa mga school uniform, nagbibigay pa nga po sila ng mga PE uniforms, libreng rubber shoes. Tingin ko po, dapat po ay magkaroon ng equitable na distribution po ng wealth po ng ating national government. Para yung mga nasa mga malalayong lugar po na talagang wala pong o talagang hirap po na mag-sustain po yung development po ng kanilang area, ay magkaroon po ng equal opportunity po. Nasa ngayon po, yung may tinatawag po tayong Human Development Index, kung di po ako nagkakamali, ay ma-improve naman po para magkaroon po ng opportunity na mag-grow po o mag-improve po ang kabuhayan ng mga ordinaryong mamayan doon po sa mga lugar na malayo po o kumbaga wala po doon sa mga urban areas. Yun po. Salamat. Sa inyong palagay, naging epektibo ba ang K-12 system? Tingin ko po dapat po ay i-review po natin yung K-12 system sapagkat may kakwentuhan po ako ng isang araw. May nabasa raw po siya na based po doon po sa survey o sa research ay wala pong significant improvement po doon sa aptitude test, particularly po sa math and English subjects po, no? Since yung K-12, if I'm not mistaken, kung hindi po ako nagkakamali, ay ito po ay based po o nag-originate po o na-craft po to, itong idea po, itong sistema sa mga first world country like USA at Canada, which are mga first world countries.
tayo po ay isang developing country at third world po tayo. So sa economic status po, no, talagang malaki po ang disparity. So I think kung talagang we want to apply this K-12 system, dapat po prepare din po ang bansa po natin, i-prepare po ang mamamayan natin doon po sa economic aspect. Kasi alam naman po natin na karamihan po sa ating mga kababayan ay mouth-to-hand existence po eh. Kasabihan nga po natin, isang kahig, isang tuka. Pag-aralan po natin sapagkat alam po ninyo talagang malaki po ang pasakit po, burden sa balikat po ng ating mga ordinaryong pamilya kung magdadagdag po tayo ng 2 taon po doon po sa pag-aaral ng kanilang mga anak at apo. Next po, siguro yung ano naman po, no? Itong kulay green po. Ito po kanina, blue Ateneo. Ito po green Lasal. Blue po si Chairman Letranto. Ako po mami, red San Beda. Ito po. Noong nakaraang eleksyon, ikaw ay ang official candidate for mayor ng aksyon sa San Miguel, Bulacan. Anong mahalagang eleksyon at karanasan ang nanatili sa isip at puso mo? Well, tama po yun. No? Ako po ang proudly ang official candidate ng aksyon ni Yorme Isko Moreno sa aming pambayan sa San Miguel, Bulacan. Ang alam niyo po, isa po sa tumimo po sa isip ko po, na maaari ka pong kumuha ng boto na hindi po binabayaran ng tao. Sapagkat alam naman po natin, no, hindi lang po sa lugar natin, kahit sa ibang lugar po at kahit mga nakaraang mga eleksyon pa po, ang karaniwan narinig po natin na pag ikaw ay kumandidato, dapat marami kang pera, mamili ka ng boto. Alam po ninyo, yung nakaraang eleksyon po, naging parte po ng aking kampanya, talagang sinigaw ko po na no to vote buying. Sapagkat tingin ko po, ito po talaga ang number one source ng corruption eh. Kaya po ito po ang dahilan bakit po maraming nahirapan po tayong mga kababayan. Ako po gumastos po ako noong nakaraang eleksyon, pero hindi po para suhulan po yung mga mamboboto, kundi para turuan po sila na makaboto po ng tama. Sapagkat ako po ay naniniwala na pag bumoto po ng maayos at tama ang mga tao, ito po ay makakatulong po para kahit papaano po ay tumaas po ang kalidad ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa haba po ng panahon, talagang yan po ang malaking problema po ng ating bayan. Kaya yan po ang aking advocate hanggang ngayon po, whether I will join the election, join politics or otherwise, yan po ang aking advocacy na turuan po ang tao na bumoto ng tama. Yan po. Next question. Ang iyong ama ay si former Congressman Bogie Cabotian na isang haligi ng Partido Aksyon at ng Bulacan. Anong mga aral sa buhay ang natutunan mo sa kanya? Well, ang palaging sinasabi po ng aking ama sa akin na dapat ay ikaw ay maging matapat, loyal, at pag meron kang sinabi ay dapat tuparin mo. Sapagkat sabi po niya, ang pera o salapi, yan po ay kinikita. Ngunit pag ang iyong karakter, pagkatao, pangalan ay nasira, ayan po ay napakahirap ibalik. Ball po, ang ball ng kulay pula. Ito po ang paboritong color. Sapagkat ako po isang diehard Red Lion San Beda. Para mas mahirap yung tanong dito. If you could change one historic event, which one would it be? So siguro, kasi historical to, no? Kung papasok po dito yung mga Japanese era, yung mga ganong no? Siguro maganda yun po ang mabago po sapagkat okay, Spanish time, no? Spanish era, ay talagang yun po ay naging isang madilim na kasaysayan po sa ating bayan. Para po sa akin yun po. Next po. What represents San Miguel, Bulacan? Well, in terms of product, ang San Miguel, Bulacan po ay popular po sa pastillas at chicharon. But aside from that, kung historical value po ang pag-usapan natin, tingin ko po lahat po ng nag-aaral ng history ay maalala po yung Biak na Bato. Sapagkat ang Biak na Bato po, especially yung nangyari po rin yung Pack of Biak na Bato, yan po ay nangyari. Ang Biak na Bato po ay located po sa aming pong bayan sa San Miguel, Bulacan. Talagang historical po ang aming pong bayan. Ito po, last. What is the biggest risk you have ever taken?
Tingin ko, paglahok sa politika. Sapagkat 'pag ikaw ay pumasok sa politika o sumali sa isang eleksyon, talagang, na-o-open ang buhay mo at, hindi mo maiwasan na hindi lang ikaw pati pamilya mo ay nadadamay. Kaya dapat talaga pagka ikaw ay nagdesisyon na, sumali dito, pumasok dito, ay dapat, ikaw ay handa talaga na harapin ang lahat mo ng hamon, sa larangang ito. Whose advice do you value the most? Siyempre po, siguro lahat naman po tayo, no? Pangaral po ng ating mga magulang. Wala namang magulang na gustong mapariwara ang kanyang isang anak. Kaya yung advice po ng aking mga magulang. Ito po. Sana hindi mas mahirap to. For this segment, ang hirap pala nito pag walang nag-i-interview. Itihaya at tignan isa-isa ang mga illustration board. Bago tignan ang susunod na illustration board, ipakita muna ito sa camera at simulan ang iyong maikling reaksyon o comment sa pagkasabi ng ang akin lang. Okay. Pwede bang balasahin muna yung gitna? Sana tama. Baliktad ba? Oh, ayan. Okay. The Kabuchal Law, Confidence plus Reliability. Ang akin lang ay siguro po isa po to sa mga milestone po sa buhay ko. Sapagkat tinayo po namin to, I think almost 8 years na po. Kasama ko po ang aking ama. Siguro po, it will be part of our, sabi ko, milestone tsaka legacy po namin. Hindi ko na po sasabihin kung kumikita po to, hindi. Baliktad. Ayan. Ayun. Okay. Oh! Parang si ano, no? Chairman, parang si Kuya Germs. Siyempre po, sila po ang inspirasyon natin, no? Nagbibigay po ng lakas po sa atin. Ito po ang aking mga magulang, si former Congressman Boji Cabutsan at aking pong napakagandang nanay na artista po itsura rito, si Anita Det Santos Cabutsan na tubong may kawayan. Kaya ano ko po ako full-fledged Bulakenyo po ako Well, sabi ko nga po kung ano man po ang narating ko po, kung anong meron po ako ngayon, ay utang ko po sa kanila. Especially po sa aking ama na naging inspirasyon ko po sa aking buhay at sa aking pong pag-abogado at pagpasok sa politika. Hindi pa po tayo pinapalad, ngunit marami po siya mga magagandang advice po na naibigay sa akin. Na kung sakaling ikaw ay sabi na mabibigyan ng pagkakataon maglingkod, ay maglingkod ka ng tapat at nang may malasakit sa iyong kapwa. At huwag mong gayahin yung mga ibang namumulitika na alam mo naman ang gusto lang at inaabuso ko yung mga kahinaan ng ating mga kababayan. Yun po, sabi na mahalin mo ang tao. Yun pong pinaka-valuable advice na naibigay po niya sa akin. Okay. Sandali. Yan, tama. Ang hirap pala rito talaga. Pati hindi ko. Okay na. Oh! Chairman, Bruno Mars yata ito Well, my one and only son, no? Siguro lahat naman ng ama ay, kung ako po ay, kumbaga inspirasyon ko yung mga magulang ko, siguro mas na-inspire ka sa buhay mo para mabigyan ng magandang future kinabukasan ng iyong anak. Patuloy kang lumalaban sa buhay. Yung iyong pangarap sa iyong anak at ang pangarap ng iyong anak para sa kanya at sa kanyang pamilya ay matupad. Ayun po. At hopefully, sana, hindi naman ako namimilit, no? Sana sumunod siya sa yapak namin, no? Ng kanyang lolo, ng kanyang ama na maging isang ganap na abogado rin. Pero walang pilitan dito. Kung anong gusto niya, okay lang. Diba? Thank you. Okay, yan. Okay na. Oh. Well, ito po nung panahon na, tingin ko po ito po yung tumakbo ko ng 2019 no? At talaga masarap pong daw pang palad ang yung mga kababayan. Kahit sabihin po nila na politika po, politika, no? Pero iba po yung pakiramdam na nararamdaman mo yung damdamin ng mga ordinaryong tao, ordinaryong pamilya, kababayan mo, kung bibigyan ka nga ng pagkakataon at maipakita mo kung ano yung kakaya mo. Ang sarap nagayahin yung ginawa ng ating iniidolo ni Yorme Isko, no? Na-inspire ako dun sa ginawa ni Yorme sa Maynila na if I was given a chance, no, kahit hindi pa siya naging mayor, yun talagang gagawin ko sapagkat dapat talaga ibalik natin sa tao yung tiwalang ibibigay sa iyo
at pagkakataon na inatang sa balikat mo. Yun po. Salamat. So, card 3. Ito po. Ay, salamat. Patapos na. Maraming salamat po for being our guest here at Aksyon TV Profiles. Sa loob ng 10 segundo, magbigay ng inyong closing message sa ating mga viewer. Timer starts now. Well, siguro po napapanahon po, no? Marami na pong nag-file po ng kanilang kandidatura sa pagka-kapitan at kagawad sa iba't ibang barangay po, no? Ang akin lang pong message po, mensahe, bigyan po nila ng halaga kanilang pagkandidato at pag sila po ay pinagkatiwalaan, ay galangin po nila ang kanilang posisyon sapagkat lagi ko pong sinasabi, ang kapalaran po, especially po ng ating mga ordinaryong mamayan, ay nakasalalay po sa kamay ng ating mga namumuno sa ating bayan, sa ating lugar, at ngayon nga po sa ating pong barangay. Kaya doon po sa mga taga-subaybay po ng Aksyon TV, especially po doon po sa aming lugar sa San Miguel, Bulacan, gamitin po natin yung ating karapatan. Huwag po tayong bumoto dahil kumpare, kainuman, kamarites, di ba? Dahil may binigay po sa atin, pag-aralan po natin sapagkat sa dulo po, kung tama po ang boto, maganda rin po ang tama sa inyo. Pag nagkamali po tayo, alam naman po ninyo ang mangyayari. Sabi nga po ni Yorme, nga. Kaya maraming salamat po. Salamat po.